palagay ko sa puso nila, alam nila na hindi to aabot talaga sa korte. Tingin ko ito ay pambabakbak. Ibig sabihin, kung sasama tayo sa ICC, wala tayong tiwala sa sarili natin bayan. Dapat tanggalin niya ang ICC. Hindi dapat yun. Hindi ako pabor doon. Yun ho ang napakaikli pero napakalinaw na paliwanag nitong si Gov. Javit kaugnay dyan sa usapin ng ICC. At dito rin ho sa video na to, papanoorin ho natin ang guesting nitong si Attorney Jimmy Bondoc dyan sa Net25 sa Ganang Mamamayan. Pero bago ang lahat ng yan, no, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe lang ho, sobrang saya na ho natin dyan. At sa mga gustong sumali sa ating community, alam nyo na kung gagawin mga kababayan, i-click nyo lang ho yung join button sa para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. At dito sa video na to mga kababayan, gusto ko ho munang pasalamatan yung mga kababayan natin nag-extra effort sa pagsuporta sa ating mga ginagawang reaction video. Mega love shoutout ho. Mega love shoutout ho dito kay Sir Herbiscal. Maraming salamat ho, no? Maraming salamat. Ingat ho kayo kung nasan dako man ho kayo ng digdig naroon. Mega love shoutout. Thank you sa $15 na yan. Mega love shoutout din ho dito kay PHZHED88. Maraming salamat ho diyan sa $20 na yan. Maraming salamat. Mega love shoutout. Dito sa bahagi ng video natin na to, umpisahan na ho natin ang ating talakayan. Pakinggan ho natin ang mga punto de vista nitong si Gov. Javit kaugnay dyan sa usapin ng ICC. Tapos diretso na ho tayo doon sa naging interview nitong si Attorney Jimmy Bondoc, isa ho sa mga ating susuportahan sa 2025 midterm election. At dito ko, at ito rin hong si Gov. Javit, susuportahan din ho yan ni Tatay Diggs. Susuportahan din ho natin yan. Pakinggan ho natin ang kanyang mga punto de vista kaugnay dyan sa ICC na yan. Ito, umpisa na ho natin itong mga kababayan. Game! Sir, sabat may nakita ang mga article, sir, na parang regarding sa ICC, nagkomento po kayo about doon. May? ICC, yung International Criminal Court. ITC? Criminal Court. ICC? Hindi dapat yung ICC. Anong pakialam nila rito? Balo wala na mga hustisya natin, balo wala na mga justices natin. Ano ba, gago ba bang justices natin na kailangan pa natin international court? Hindi dapat. Dapat, Gov. Javit, tanungin natin dyan yung mga nandyan sa Tuadcom. Yun ba ang tingin nyo sa mga justices natin? Yun ba ang tingin nyo sa mga korte natin? Mga ogag ba tingin nyo sa kanila? Bakit gusto nyong papasukin ang ICC sa ating bansa? No, lalo na dito kay Antonio Trilliling. Yung Tuadcom na yan, pasimple lang po yan. Pero alam mo natin ang tunay na pakay ng mga yan, di ba? Pasimple lang mo sila na, hindi namin bibigay ng ICC yan. Wala silang jurisdiction dito. Pero kung maririnig nyo ho yung kanilang mga litanya, willing ho ba kayong magpasubmit sa ICC? Ganun ho yung tanong nila kay Tatay Digong, yung tipong pagka nagsalita sila, hindi sila makikipag-operate. Pero pagka nagtanong sila at yung mga kilos nila na ginagawa paglabas nila dyan sa bulwagan ng House of Representatives, talagang gumugusto ho sila, kulang na lang ihatid nila itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa Netherlands. Tuloy natin. Dapat sarili natin. May sarili tayong batas eh. Ibig sabihin, kung sasama tayo sa ICC, wala tayong tiwala sa sarili natin bayan. Dapat tanggalin niya ang ICC. Hindi dapat yun. Correct. Hindi ako pabor doon. Palakpakan ho natin. Palakpakan ho muna natin itong si Gov. Javit dahil hindi siya pabor. Ayos. Napakahusay ho niyan, no? Alam nyo mga kababayan, hindi ho tayo magtataka kung mananalo itong mga ganitong klaseng kandidato sa 2025 midterm election. At kagaya ho nitong si at syempre ito rin hong si Attorney Jimmy Bondoc, no? Isa ho sa mga susuportahan din ho nating kandidato yan sa 2025 midterm election. Pakinggan ho natin ang mga punto de vista niya kaugnay dyan sa ginagawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng mga congressman dyan sa House of Representatives. Game? Ano ba ang inyong pananaw sa takbo ng Quadcom?
Alam nyo, narinig nyo na siguro lahat ng mga ganito kong uri ng Opo, sagot. opo. Na talagang, I think the rights of the... Nakalagay po sa Constitution kasi, na talagang the rights of the persons appearing in or affected by, di ba, such inquiries shall be respected. Opo. Ang tanong ko po, ibabalik ko po sa taong bayan, nare-respeto ba yung rights ng mga tao? Like si Sir Benny, nag-appear doon. Real talk po tayo. Do you Oho. think na respect ang rights ninyo? Well, Can Diba? we ask... babalik na rin ko. Oo. Basta't ako, alam ko, nirespeto ko sila. Oo, pero hindi yun nakalagay sa Pero Constitution. nagsalita yan si Sir Benny Antiporta doon sa Twadcom nung second to the last hearing na kung saan talagang linitsyon ho siya ng mga congressman doon, no? Di ba? Na talagang si Paduano talagang galit na naman. Umuusok na naman yung ulo dito kay Sir Benny Antiporta. Sila ang dapat rumispeto sa rights ninyo. Well, Bill of Rights, ano? Yes. tama rin yun. no? And sa palagi ko, yung rights na yon, kaakibat na doon lahat pati rules of court. Rules against hearsay, against yung mga pandadamay, which is res inter alios acta, lahat nun. Hindi naman nasusunod. So I think yun yung delikado dyan sa mga hearing na ganyan. Yung pagharap po na yan, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kasi ang sabi ng iba, mukhang sa halip na yung mga miyembro at opisyal ng Quadcom ang magtanong, parang napaglaruan sila ng dating Pangulong Duterte. Opo, of course, alam naman ng taong bayan na ako ay supporter ni Pangulo. Pero kahit po objektibo, patas lamang na opinion, ang sa palagay ko, ang ini-invoke lang lagi ni Duterte is yung rule of fair play. Na Fair play. obviously, hindi po nasusunod sa mga gantong hearing. Ako, maraming poignant moments doon sa hearing na yon. Pero ang pinaka-poignant nung sinabi ni Duterte na, alam niyo po, ang daming nagsalita against me. Pwede bang may magsalita kahit isa lang for me? Yun! Para sa akin, yun yung pinaka-namutawi na moment. Dahil it means, kung hindi pa siya si President Duterte, hindi siya magkakaroon ng chance na mag-present ng tao to argue for him. So, I think something's wrong. May nagtangkang nagsalita in favor kay dating Pangulong Duterte, pero mukhang nakuyog po eh. Di ba? Pati hopya, hindi makain tuloy. Hindi, pati si Congresswoman Drixie Cardema, di ba? Di ba? Isa pa yun. Oo. Napakaganda ng ginawa niya, sa totoo lang. Pinaalala niya sa atin na talagang by napakalaking boto, talaga namang sinang-ayunan natin yung ginawa ng Pangulo. Pero instead, ang ginagawa natin, kinukrucify natin ngayon yung taong pinagtanggol tayo. Napakaganda ng ginawa ni Drix. Pero wala, na ano siya ngayon. Ngayon, natanggal pa ata sa Quadcom, ano? Natanggal siya Wala na, tinanggal Hindi. sa Quadcom eh. Benny, Nelson, kayo. Well, of course, tayo personally, naimbitahan tayo dyan at nakita rin natin kung ano yung dinanas personally ng inyong lingkod. Well, gaya na rin ng tanong, narespeto ba tayo? I can say that majority naman, Oo. no? Rumispeto sa atin na naniniwala doon sa sinasabi natin. But of course, merong iilan na hindi tayo kilala rin Oo. at hindi, kumbaga, walang pananaw sa ating kredibilidad, piniling tayo'y lapastanganin o bastusin, no? But with that, ngiti lang ang may gaganti natin eh. Oo nga. Di ba? Ngiti lang ang may gaganti natin dahil hindi mo maaaring tumbasan ng pagkakamali ang isang pagkakamali. Alam niyo po, meron lang akong gusto i-share na talagang saloobin ko dyan sa mga hearing, ano? Sa korte po kasi, di ba dumadaan muna sa piskalya to determine probable cause, di ba? Yeah, Napaka-basic niyan, ano? Kasi pag humarap ka na sa korte, ang dami nang mawawala sa'yo. Oras, pera, may kahihiyan sa komunidad. Tama. Private pa yan, yung hearing na yan. It's in open court pero hindi televised. Pero may magdidetermina muna ng probable cause bago ka ilagay, i-expose sa rigors of a hearing, di ba? Court. Pero ito, nasaan yung determination ng probable cause? Tapos, ihaharap ka sa taong bayan sa isang very public hearing, immediately offended na yung rights mo eh. Immediately eh. Magiging meme ka na yan. Masisigaw-sigawan ka na, hindi ka makasagot. Napakasakit po makita eh. So I think there should be a determination muna. Any reasonable basis bago ka muna iharap doon. Tama. Ang problema ho dito sa mga congressman na to dyan sa House of Representatives, wala na hong probable cause kagaya ng sinasabi nitong si Sir Jimmy Bondoc, itong si Atty. Jimmy Bondoc. Basta nabanggit ang pangalan mo ng isa sa mga resource person dyan, ipatawag yan
show cause order yan. Pagka di ka nagpunta, contempt na yan. Ganyan nung sila dyan. Wala na akong probable cause. Di ho nila titignan yung kung mapapahiya ka, kung meron kang reputasyon o business na pinangangalagaan. At yung pag-appear mo dyan sa hearing na yan, pwedeng maapektuhan yung mga hanap buhay mo o yung credibility. Wala ho silang pakialam. Basta yung kanilang naratibo, yung interest ho nilang itinutulak sa mga hearing dyan sa House of Representatives. Yun lang ho ang importante dyan sa mga kumag na yan. Tuloy. Well, sa akin, no, ang masasabi ko naman dito, kaya naman natin tanggapin yung mga ibinabato nilang akusasyon. Oo, okay lang. Although hearsay, di ba? Oo. Pero paano kaya tatanggapin ng pamilya ko yun? Ayun lang. Yung Paano kaya tatanggapin ng mga kasama ko rito sa saganang mamayan yung mga balitang yan na hindi naman totoo? Di ba? Nakita naman natin hearsay, nagagamit patuloy ng mga taong mga makikitid ang pag-iisip Opo. against us, wherein alam naman natin na bilang taong gobyerno noon ay naipaglaban natin yung karapatan ng ating mamayan and of course yung ating kalikasan nung tayo po ay nasa DNR. So dito po meron tayong mga naapakang paa ng mga taong lumalapastangan sa ating lipunan. Tapos ngayon tayo ngayon ang nagiging masama at itong mga naapakan nating masasamang tao ay nagkakaroon pa ng armas para sirain tayo. Yun yung nasasabi ko lang dito na malinaw naman simula nung umpisa hanggang ngayong panahong ito, hearsay yung nabanggit yung pangalan ko . Yung ganun po ba, attorney, sa tingin nyo, dapat lang natawagin ako roon at iharap ako sa madlang people para lang masabi na nabanggit ako. Nabanggit ang pangalan niya. Oo. Kasi para sa akin, nandiyan naman ang ombudsman. Nandiyan naman ang mga regular courts. Bakit hindi doon? No, at least dumadaan sa determination of probable cause. Napaka-importante po kasi noon. Parang yun yung switch kung you deserve ba na ikaw ay litisin man lang. Ang nangyayari dito na sabi nila, inquiry in aid of legislation, pero paglilitis na Kasi yun daw po, Atty. Jimmy, kaya Benny Nelson, ang mukha daw po ng Quadcom ay parang dalawa na, in aid of legislation at saka meron silang kapangyarihan na yung may kinalain yung aspeto ng paglilitis. Kaya parang sabi nila, hindi, trabaho din naman namin ito bagamat hindi niya kami mga abogado, may karapatan kaming dinggin at bilang representante, marinig din ng mga kababayan natin ang mga paratang at masagot, ano ba talaga ang totoo sa bagay na ito? Opo, sana walang magalit Pero ang sa akin po ito laharap kayo sa korte. Halimbawa sa regular courts. Opo. Ang mga judge dyan, 15 years at least nag-practice ng law bago ma-appoint ng judge, no? Oo. Tapos yung mga lawyer nyo ang tatagal nag-aral. Ingat na ingat sila sa balancing of interest, no? Pagdating po sa Kongreso, hindi ko po sinasabing bobo lahat yan. Wala akong ganong opinion. Pero sa totoo, hindi mo alam walang kwalifikasyon except na boto ka. So okay, your job is to pass laws. Magpasa kayo dyan ng mga batas. Pero pagdating sa paglilitis, hindi ba dapat may konting requirement o background man lang sa paglilitis? Ayun, yun yung problema natin doon, mga kababayan. No? Yung iba dyan, karamihan, di naman abogado, tapos kung makaasta sila, para silang mga tambay sa kanto. Di ba, nag-aalburoto sila pagka hindi nila nagugustuhan yung mga sagot, no? Lalo na itong si Paduan, talagang galit na galit, no? Ganyan nung sila dyan. Kaya, alam nyo, kung kayo mga ordinaryong meron lang nanonood lang sa mga kaganapan na yan. Kung gusto nyong murahin, kung nanggigigil kayo sa mga, okay lang Kasi platform nyo yan, kagaya ng iba natin mga kasama, talagang galit na galit dito sa mga congressman na to, no? Okay lang yun, wala tayo sa bulwagan at linalabas natin yung ating saloobin. Pero itong mga congressman na to, ganun sila umasal diyan sa na yan, pinapanood sila, naturingan pa naman mga honorable, tapos sinisigaw-sigawan nila. Iba hong usapan nyo, no? Ibang usapan nyo. Tuloy. It's para to ensure that the rights of the persons appearing in or affected by such inquiries shall be respected. Hindi pa pwede i-google yan, Atty. Jimmy? Alam ko yan. Hindi pwedeng i-google Wala tayong karapatang mag-google Ang may karapatan lang mag-google walang iba kundi itong si pangalan nito. Itong si Dan Fernandez, si Tinutukoy ninyo. Yun nga ang problema tayo po ay nasa isang henerasyon na kala natin yung quick information is reliable information. Ang problema po, ang tagal po nagsanay ng mga abogado. Kahit ako ngayon, hindi naman ako pwede maging judge. Abogado na ako ngayon, hindi pa ako pwede maging judge. Ay, opo. Pero pagdating sa, porke ikaw binoto, pwede na.
Yun po, kawawa po talaga ang mga tao. Kahit kalaban ko yan sa politika, ayokong mangyari yan sa kahit kanino man. Galing. Sana, no? Sana magkaroon ho tayo ng senador na kagaya nitong si Attorney Jimmy Bondo. Kaya suportahan ho natin. Isa ho talaga sa mga ikakampanya natin itong si... merong sense yung mga sinasabi. Hindi yung... ginakita nyo naman ho yung mga nasa Tuadcom, yung mga congressman dyan, no? Dahil yung interest nila... kahit nasagasaan ng mga karapatan ng mga pinapadalo nila doon, kahit na ipahiya nila, wala ho silang pakialam. Kahit hindi nila kalaban sa politika. Pagka dumalo dyan at talagang kailangan sagasaan para doon sa kanilang amo at sa kanilang mga political interest, talagang wawalang hiyain ho nila yung mga dumadalo dyan sa Tuadcom na yan. Kaya palakpakan ho natin itong si Atty. Jimmy Bondo. Sana maipanalo ho natin itong mama na to, no? At ang lahat ng kandidato ng PDP laban, itong si Kong Dante, itong si Atty. Vic, at lahat to ng ikakampanya itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun daw po bang mga pag-amin ng dating Pangulo sa Senado at maging sa Quadcom ay pwede bang gamitin yan na siya ay makasuhan na po sa regular court ng Pilipinas at maging sa ICC? Alam niyo po, dalawa kasing aspeto ng evidence, no? Yung Oo. admissibility tsaka yung weight. Huwag na lang natin pag-usapan yung admissibility kasi mahabang pagtatalo eh. Doon tayo sa weight. Doon sa narinig ko, meron bang weight? May Ulit-ulit, bigat, may bigat ba? Ulit-ulit namang sinabi ng Pangulo na sinabi niya lang sa pulis na gawin niyo yung tama, ulit-ulit. No? Disregard the hyperboles dahil alam na naman natin yung presidente, di ba? So, ang para sa akin, hindi. Walang bigat. At kung admissible, I am of the opinion na hindi. Hindi. Kasi, nasaan yung proseso? Yung represented ba siya ng properly? Yung lahat ng gano'n, So, palagay ko, hindi. Unless isulat niya. Isulat tsaka pipirmahan. Kaya pala Tapos yun ang sabi. notaryo. Yun pala sinabi ng isang abogado rin doon sa Senado. Pero yung kasi yun daw may minute yun eh. At saka under oath, sabi ng Pangulo, I will take all moral and legal responsibility sa war on drugs. Totoo din naman ginagawa niya yun. He is taking responsibility. Malinaw naman. Moral and legal. Moral and legal. Pero hindi legal. naman niya sinabi yung illegal. Niya. Kasi syempre, galit din naman siya sa skalawag na pulis. Diba? Diba yung iniimbestigahan doon sa pagdinig nitong si Dan Fernandez, yung mga scalawag police, sila naman ang binibigyan nila ng platform doon. Question naman from the get-go, no? Mulat sa pool, ang tinatanong lang naman natin is kung state-sanctioned yung ginawang mga katiwalian or are these regular na mga katiwalian ng mga kapulisan. Pero kung hindi natin siya pwedeng idemanda, pwede bang ang dating Pangulo na kasi di ba sabi nila kung sumusobra na pala sa kapangyarihan itong Quadcom na ito at wala kasing nagtatanong sa korte, baka pwede naman pangunahan na ng Pangulong Digong na sabing ipahinto nyo na yan, nagmamalabis na kayo sa inyong kapangyarihan. Well, if you follow kung susundin po natin ang konstitusyon, pwede. Kasi kahit ano pong grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction, ay pwede namang ihain sa korte. Pero ewan ko, kung gagawin niya ng Pangulo, no? Pero pwede. Bakit hindi? Mukha naman talagang may grave abuse eh. Ayun. Kahit isa atang simpleng taxpayer, pwedeng gawin yun kasi sa tingin niya ay... if it's a waste of taxpayers man, hindi But ang tanong taxpayers. dyan, saan mo naman isasalang? Regular courts. Regular But courts. of course, Kaso, pagka regular courts ka, yung, di ba, yung temporary protection order na ibinigay doon sa nung merong KOJCC, noong nalaman niya ng DOJ, talagang pati yung nagbigay na abogado na temporary protection order, nalintikan din yung DOJ. DOJ lang ho yun Paano pa pagka gumalaw yung House of Representatives? Diba? Kaya lang ho talaga, Supreme Court lang ang makakapagpatigil sa mga kabalbalan ng Tuadcom na yan. No? Ginagawa nila trabaho nila. Pagpalagay na natin ginagawa nila trabaho nila na karapatan nilang mag-hearing in aid of legislation. Kaso mga kababayan, ang problema natin dito, kargado nga.
kargado yung kanilang mga galaw dyan sa Quadcom. Yun lang ang problema natin. Regular course, alam naman na. Okay lang kung di kargado eh. Noong, di ba, si Tatay Digong, nag-imbestiga sila nung nandiyan pa si Tatay Digong. Nung presidente pa siya, in need of legislation para kung talagang totoo yung sinasabi nila na para hindi na maulit o hindi ganun karami ang mga magurgur pagka merong ganyang klaseng gera kontra illegal na droga, di ba? Kaso ginawa ho nila ito 3 years after ng administration ng panunungkulan ni Tatay Digong. Kaya nabahiran ho ng politika. Natin, di ba, na bagay, ito yung admin eh. Kaya, hindi ba helpless yung mga taong naaabuso na sinasabi natin? Ako naman po, as an officer of the court, no, gusto ko naman pong maniwala na gumagana ang korte natin, ang ating judicial system. Kaya nga natin hindi dapat pinapapasok ang Ayun, ICC. tama, oo. Kasi gumagana naman yung korte. Alam mo, the question lagi is, meron bang mga scalawag? Whether judges o police o kung ano man, syempre meron. Totoo. Saan ba wala? Diba? Ang tanong is it the defining characteristic of the system? Oo nga, Sobrang prevalent ba? Parang hindi naman. Kasi di ba sa police nga, meron tayong ninja cops, meron tayo sa mga hukom, meron Oo. tayong hoodlum in robes, di ba? May mga ganun, Meron tayong di ba? tinatawag na bad egg talaga eh. Oo, pero kung gumagana ba ang korte, gumagana naman. So file in the regular courts. Pag he doesn't get the justice he feels he deserves, i-appeal yung pataas. Sa Up to the tingin mo, Supreme Court. attorney, ano ang ending nitong Quadcom hearing? Wala. Buhok na lang ang Yun ang tumatayo. tingin ko. Kaya nga tingin ko it's a waste of taxpayers' money. Tingin ko wala. I think hindi naman sila talaga naghahabol ng hatol. Palagay ko sa puso nila, alam nila na hindi to aabot talaga sa korte. Tingin ko ito ay pambabakbak. Alam ko po, marami tayong iba-ibang mga paniniwala. Pero ang sa akin, kaya ako kinagagalit na to, kasi yung peace of mind ng bawat tao, ng taong bayan, sirang-sira na. Nag-aaway-aaway na naman tayo. Buti nga dati, pinag-aawayan natin yung termino ng presidente, Duterte. Tapos na, siya pa rin pinag-aawayan natin. Correct. Kaya nga, iba ho talagang kamandag nitong si Tatay Digong. Iba ho yung kamandag ni Tatay Digong, tapos na ho termino niya, siya pa rin pinag-aaway. Grabe. No, sa akin, move on na tayo. So ang tingin mo dito, attorney, ito ay parang trial by publicity. Oh, it's obviously. Ang motive nito ay Sirain ng politika. partikular na tao. Politika. Alam nyo, ang hirap naman itanggi na political yan. I think... Ang hirap tingnan kung anong motibo iba. Oo, kasi any reasonable mind will see. Political po yan. Ngayon, meron bang ibang aspeto? Siguro naman. I think may ibang congressman dyan na naghahanap talaga ng sagot. Pero they are in the wrong forum. Sila po ay nasa maling forum. Pumunta po sila sa korte, pwede rin naman i-publicize yun. Pero doon sa punto ng in aid of legislation, ginagawa nila ito para mag-akda ng mga batas. Meron na naman daw po mga batas na nagawa sila at mukhang nagiging bunga naman daw po ng Quadcom hearing na ito, Attorney Jimmy. Well, of course, ang dali mag-justify. Okay. Pero the law is, ang law ay laging sa intent tumitingin. Totoo bang yun ang intent nila? Diba, kahit naman sa murder, titingnan mo, intention niya bang patayin yung tao o aksidente lang ba? Ito, intention ba talaga nila isulat yung batas? Kaya nga merong difference yung homicide tsaka yung murder. Kung correct. nasaan yung intent. Correct. So ito rin, ay gusto ko ibalik yan sa ating mambabatas. Totoo po bang intent nila ay yung to create legislation? O political ba yan? Ako po ay malayang Pilipino at ang aking opinion ay political yan. Politika. Doon sa punto ng Ayun, mga kababayan, ito para kung sakaling merong maligaw na crocodile dito sa video na to, sa tingin niyo ho ba anong intent, political din ho ba yung sa tingin niyong intensyon nitong mga crocodile na to diyan sa pagbira na yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kahalintulad ho ba ng pananaw nitong si Attorney Jimmy Bondoc? Ang inyong mga pananaw, ilatag niyo na ho dyan sa comment section yung inyong mga punto de vista. Game. Mukhang hinihikayat. At kung umabot ho kayo sa bahagi ng video natin na to at hindi pa ho kayo nakasubscribe, i-click nyo na ho yung subscribe button. Willing na ang dating Pangulo na papasukin ng ICC sa Pilipinas
Di ba? At magpapaimbestiga na raw po siya. Ano ang tingin niyo doon? Alam mo, hindi yun yung tingin ko doon sa Oo. mga sinabi niya. Kasi ginambol-jambol niya, no? Medyo, as usual, yung kanyang mga chess moves, ano? Oho. Pero ako, sa palagay ko, doon tayo sa batas. Wala namang bawal na mag-imbestiga yung ICC. Okay. Iba naman yung investigation sa cooperation. Oho. No? Kung gusto nilang mag-imbestiga, mag-imbestiga kayo. Oho. Pero to actually obtain documents, Or submit o ourselves. tayo magsasubmit, iba. Teka. Oo. Ibang Kasi usapan marami tayong issues tungkol sa Rome Statute na kailangan pag-usapan. Jurisdiction, complementarity, kung ano ibig sabihin ng cooperation versus continued consideration. Oo. Kaiba yun. So, palagay ko walang jurisdiction. Yun ang punot dulo niyan. Aha. Pero kung halimbawa, yung, kasi sabi nila ngayon, online na naman, di ba, Nelson? Kaya, Benny, yung naging pagdinig ng Senado at saka ng Quadcom, baka hindi ba pwedeng i-extract na lang natin doon at gawa Yun na na yung lang. ebidensya? Diba? Yun na ang ebidensya, isumitin natin sa ICC. Kahit po ang ICC, kung basahin niyo yung Rome Statute, una wala akong jurisdiction na nakikita. At Aha. marami akong kasama dyan sa pag-iisip na ganyan. Pero even the Rome Statute, assuming there's jurisdiction, may mga rules of admissibility. Nandun sa Rome Statutes. Oo. Statute, no? At titingnan natin kung admissible nga ba yung mga sinabi niya. Was it said in the right conditions? Binigyan ba siya ng pagkakataon talaga na buuin yung kanyang salaysay? Ilang beses napuputol Putol. pag hindi na panig dun sa... Di ba nakailang suspension ba? Opo, oo. Tuwing nagkakainitan, suspend. So I don't think there was any completed statement. So paano mo i-admit yung incomplete statements? Yun naman ang akin. So, ino-observe din nila yung yung admissibility rule ng evidence. For Yes. example, kung transcript yan, dapat yan ay authenticated. Hindi basta-basta kinopya lang kung saan-saan. Opo, tsaka kung paano... Okay. Ngayon naiintindihan na ho natin kasi di ba sinasabi nitong si Coco Pimentel, willing silang magbigay ng certified true copy ng transcript yung mga napag-usapan sa ano. Kaya kailangan talaga certified true copy kasi hindi pwedeng gamitin yung basta lang nila nakita yung mga video, yung transcript kung saan-saan. Hindi ko pwedeng gamitin pala yun. Ngayon gets na natin. obtain Yung pag-amin information. na yun. Oo, was it under duress? Was it properly Kung represented? may due process May ba? due process ba? Naku, yung properly represented, parang wala ho yun sa House of Representative, di ba? Kulang na lang hindi pagsalitain itong si Executive Secretary Miguel Dea, di ba? Talagang nakiusap pa si Tatay Digong, dami ng sa akin dito. Bigyan niyo naman ako, papagsalitain niyo naman yung abogado. Alam mo, So yung pinagsalita, dapat pinagsalita doon dito si Panelo, hindi si Miguel Dea. yan ang problema, no? Yung korte natin, ilang dekada na yan nag-ooperate, nag-aayos sila ng rules of court to ensure the preservation of rights. Ayun. Tapos itong ganitong pagdinig sa Kongreso, walang ganoon. Ay, nako. Mukhang alam ko, Attorney Jimmy, may mga schedule pa kayo na naharang namin kayo. Pero Hindi po. ang balita ko ay meron kayong mga activity. Anong tawag ito? Parang... Share ho natin para marami makapanood dito kay makita nila kung gaano kahusay itong si Attorney Jimmy Bondoc, isa sa mga kandidato natin ng pagkasenador sa 2025 bilang singer, at mukhang ang kikitain nito ay itutulong nyo po sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Paki-expand nyo nga po ito, Attorney Jimmy. Hindi, kami lang po talaga, hindi po political to. Ito po honest hindi po Opo, talaga opo. political to. Matagal na naman akong singer. At ang silbi ko sa buhay na to ay fundraiser talaga. Oho, Ang nanay oho. ko tawag dyan, almoner. No? Ako yung Almoner. taga-limos para sa nangangailangan. Okay. Di ba lahat naman tayo may kasabihan na sana ako na lang yung tumulong kaysa ako pa yung mangailangan ng tulong. Tama. So that's what we do. Nagpa-fundraiser kami, concert. Nagkataon lang po na yung OVP ang bukas sa aming tulong. Aha, okay. Kaya kami nakipag-ugnayan. Pero it's not exclusive to the OVP. Kahit sino po ang humingi ng tulong namin, aawitan po namin kayo dahil yan lang po ang
malaki-laking maitutulong ng aming komunidad bilang mga musician. Ayun. Sabihin mo, po may mga schedule. Ang dami nanonood ngayon sa atin sa Facebook at Bigay saka niyo sa sa amin. YouTube. Ano, ha? Saan ba nila pwedeng malaman yung mga schedules nyo, Attorney Jimmy? Alam nyo, para simple, puntahan nyo na lang po ako sa jimmybondoc.com. Tapos na po, tsaka lahat ng aking mga Ah, social okay, media accounts. jimmybondoc.com. Opo. Oho. Tsaka yung Attorney Jimmy Bondoc Official. Lahat yan, Instagram, Facebook. Opo, at opo. ATTY Jimmy Bondoc Official. Kasi po, nandun na po ang laban ngayon, hindi po ba? Kaya Oo nga. doon na lang po tayo sa Sokpen, magkita-kita. Libre po doon eh. Ayun. Ay na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Isusunod doon natin dito yung si Jude Asidre. Handayan na mo yung mga adobo at sinigang. Medyo magugutom mo tayo sa magiging tanungan mamaya. Mag-ingat ko kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.